ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Sa Catholic Defender, atong direktor si Father Bots Palapar, ug di po na to kalimtan kini nga ang obispo si Bishop Abetoy. Ya kanunay kayo nga nindot kayo ang ihang pag dumala sa tuang simbahan nga Katoliko dinhi sa maong diocese. Palugog kahatag Brother Dos sa imong kuan kini ang numero nga ato ang entertainon karon ang mga pangutana. Sa mga gustong mo text ha, ikon ako sa Smart 0907 619 7573. Walay mo text sa 9628 kay aron dili mo putol ang atong live sa FB. No, sa Smart 0907 619 7573, sa Globe or TM 0916 101 1356. O katulad great day po si Reverend Father Stephen Supremo nga way puas nga nagtanaw pamati ni atong programa kayon sabay kamaturan si Father Stephen Supremo nga na sa Katedral Naimutan. Okay, Brother Don, labay pangutana nga ato karong hisgutan. Mayong pales aslang ko nagkasumpaki ba kining Osias 2:11 o Isayas 66:23, Brad, nga sa Osias paundangon man apan sa Isayas nagpadayon sa katapusan. Palihog patinaw, Brad. Basig ang pasabot niya ani sa Osias 2:11 pahunungon ng Sabado, unya sa Isayas 66:23 ang Sabado magpadayon hangtod sa kanturan. Mura daw kung nagkasumpaki, kaya ang isa pahunungon, ang isa nagpadayon. So, unsa may ipatpatinaw ni mo ani? So, ang kinigong ko, doon ay mga parte sa dapit sa Israel nga, doon ay part nga sila nagsaulog sa alay o pahulay. Nga daw, kalikot-gutan sa Ginoo, tungkol kayo nila tumana, unsa may mga kalagdaan sa balaod sa alay o pahulay. Walang pulaan ng Ginoo, wala ko magkinahanglan na lang na mag sa tinawhanon pa nga dunay pagpangluod ba. Pangluod ko ang inyong adlaw nga ipapahulay. Tungod kay wala na mo magtamod nini. Ang dunay mga higayon, dunay mga katawhan kanyanto nga didto ra pod sa ilaha nga dapit panungon. Pero ang Isayas, ang pangunahon na sa mga tao nga daw kini igpapahulay para nila sa ilang panahon, sa ilang konteksto kanyanto, daw kini hangtod sa hangtod na kining maong tulmanon. Tinuod man nga hangtod sa hangtod nga dunay adlay papahulay apan ug maghiskot ng adlaw giusab na sa Ginoo ug labi na sa mga apostoles. Kay sa una ikapito o gipulihan man ang ikapito sa ika-8 kun unang adlaw sa simana. So napadayon ang adlaw ng ipapahulay kinaaman na sa Hebrehanon kapitulo 4 ngadto sa 8 nga aduna pay adlaw ng ipapahulay ang katawhan sa Dios. Apan kung maghisgot na kita unsay nga sa adlaw dili na Sabado kundi Domingo. Kay kanang sa Osias 2:11 kung gipahunong pa wa na unta magsaulog og adlay papahulay panahon ni Kristo. Panahon sa mga apostoles wa na unta nila kining saulugan nang na og gipahunong pa. Og panagna magali kana og gipanagna magali nga pahunongon ko og sa panahon ni Kristo mao ba na ang panahon nga kana gipahunong ang ilang adlay papahulay nga ikapito. Dan sakto ang Biblia, Osias 2:11 nga gipahunong na. Pahunongon na sa Ginoo ang pagsaulog ng ikapitong adlaw. Pero doon na may nagpabiling gihapon ana, labi na ang Judaism.
nagsaulog maghapon sila sa adlay papahulay nga Sabado karong panahon na dito sa Jerusalem. Pero lahi na silang grupo, dili na sila Christian. Kaya ang mga Kristiyanos kuan gyud nga mao gyud ang adlaw ipapahulay unang adlaw sa semana ang Domingo. So wala magkasupaki, Brother Jando Alabado. Pero kuan baligyan mura mag naay dakong kanani. Murag ma-follow up question siguro kung siguro mata sa follow up question niya. Kung tinuod pa nga nagpadayon ng Sabat dito sa kuan sa bagong langit o bagong yuta. Ang ako na ibaluan nga nanata dito worship ra praise and worship ra ibuhaton sa mga naana dito. Kung butangan og Sabat ato pa dunay day off ang praise and worship. Pohonongon. Murag ingon ana ang ako magong nakuha po diri sa Isaiah 66 gyud nga ang magpadayon di ay didto, so mahulog na sayop ang pangutana no sa kanang kuan sa texter nato. Kay sigon sa verse 22, ang nagpadayon didto sa kanang kuan sa new heaven and new earth, mauman ang ilahang kaliwatan. For just as the new heaven and new earth which I make will remain and endures before me, declares the Lord, so your offspring and your name will remain. Ang magpadayon dahil dito ang ilang kaliwatan. So nay murag kuan po ni question na ako'y gamay pong bikil sa question. Dayon from Sabat to Sabat, from Nyumon to Nyumon means kuan kanang taga-adlaw na ang kuan dito. Mankind will worship before me. From Nyumon to Nyumon and from Sabat to Sabat. So mahulog nga walay day off. Dayon, ikaduhang pangutana, si Tatay Badlungon, ari ka mo text sa number nga akong gihatag sa kahanginan, arong mabasa ang imong text o dili sa number ni Brother Edgar, personal number, kay naka-connected man ni sa Facebook Live. Kung mo text ka, maputol ang Facebook Live. More, mayong hapon, ask ko aning last sign, 2 Thessalonica 2:4. Ang taong yawanon musulod sa templo og muangkon nga siya Dios. Brad, asa man nga templo gipasabot nga naguba naman ang karaang templo sa Jerusalem. Palihog patinaw ani Brad. So kanang taong yawanon nga sa Thessalonica 2:4. 4. Musulod og templo, usa ni nga templo yung sudlan. So og butang man diha nga templo sa Dios. Ang butang diha nga templo sa Dios mo lingkod siya sa templo sa Dios, mo angkon nga siya Dios. Sa mga komentaryo ani, wala gibutang dito kinsay nga nang tawhana. Kinsay nga nang tawhana. Unya sa uban nga mga bahin sa Biblia, kung maghisgot gyud taong iyawan or nagda sa kanang patik o timaan ni Satanas, mauman si kini Emperador Nero. Si Emperador Nero. Pero kadang sa kining Thessalonica, wala hisgote diha og si Emperador Nero ba ang lingkod sa trono sa Dios. Pero ang pangutana niya mga God is unsa man ni nga templo nga gipasabot? So magisod ang templo kining ang asa man diha capital T na siya, referado sa capital T, templo sa Dios. Referado na sa building, no? Gani musulod og mulingkod siya sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. At ang iyang question is unsa man ni nga templo sa Dios kay kung kani ang templo sa Dios sa Jerusalem lugar mo tong naguba. So unsa man ni nga templo sa Dios ang iyahang sudlon diin siya mulingkod nga moangkon siya nga siya Dios, unsa ni nga templo? Ug imo lang tanawon sa komentary dito makakuha na og unsa na nga templo kini ba nga ang simbahang Katoliko or either sa lain pa nga mga kining templo. Pero para nato, may laing templo sa Dios nga niya sa kalibutan kini ra bagyong simbahan nga Katoliko. Mamagay na gamiton na sa atong mga igsuon nga
dunay mo angkon nga mao ang Dios ang tupapa kuno, dunay mo ilang ipahin nila nga mao kuno ang kining taong yawanon kay mo ila kuno og ilang iputang-butangan og gitawag og vicarious piety. So mga kasagaran na nga mo hatag sa mga komentaryo, mao gyud ang mga igsuon nato nga mga SDA. Pero usama na siya ka forgery. Usama na ka kanang katang isip lang ba? Ilang giusob ang ilahang ang mga pulong nga naa sa kanang gitawag sa atong simbahan og Vicarious Christi. Matod pa diri sa kuan, mao ni ang tinuod gyud nga naa sa kining kuan sa tong Santo Papa, ato ning kuanon ba dyan do? Asa naman to dito. Itong suwat sa usa ka pari amo ni niya. muna. Amay no? Oo. But the number of the beast is the number of a man and not the title of an office. The title of the Pope is not Vicarious Filii, but Vicarious Christi or Vicar of Christ. So, gipaklaro din Jesus sa pari nga dili di Vicarious Filii ang kanang titulo sa Santo Papa kundi Vicar of Christ kundi Vicarious Christi. Nga para nila ang Santo Papa kuno ani mao kuno ang gitawag og taong yawanon nga molingkod sa trono sa Dios. Santo pa aware or dawat sila nga ang simbahan Katoliko mao ang templo sa Dios. Di ba? Ugay mo na tanawon kung mahulog nga ang templo sa Dios ang gisgutan din ang Katoliko. Ang Katoliko sa to pa kini taong yawanon musulod sa simbahan Katoliko. Musulod. Umingon siya nga ako ang Dios. O yan, sa Papa, wala man mo ingon ang sa Papa nga I am God. Ako ang Diyos, wala man. So, sayop ang mga haka-haka sa mga igsoon na to nga ang sa Papa mao ang taong yawanon. Kung tinuod man gali nga sa Papa mao ay taong yawanon, sa pa akseptado sila nga ang Katoliko mao ang balay sa Diyos. Ang templo sa Diyos. Sa ito pa, uyon dahil sila nga kining simbahan Katoliko mao ang templo sa Dios nga gisudlan sa taong yawanon. Unya karon di man tinuod nga ang Santo Papa mao ang taong yawanon. Pero hindi ba sila nga? So ingani siguro ni wala man ni angkon sa Santo Papa. Wa man ni angkon. Pero naitag na nga ang templo sa Dios sudlon. Kung moabot na ni panahon nga matuman ni ug diin na ay musulod nga kuan nga mingog ako mo ang Dios templo na sa Dios ang isudlan templo Katoliko sa ba Katoliko kung sa Katoliko na musulod makapabor ta kay sa ato man ato din na okay nagtext ta day badlongon ang gihuna-huna ni Marta ang mga butang nga pangkalibutanon nga butang apan kang Maria mao ang kanunay sa kiliran ni Emmanuel mga bro. Okay na, so next question, Brother Edgar. Ayong hapon, Brad, dyan, unsay meaning sa sinagoga? Unsay kalainan sa templo o sa sinagoga, Brad? Okay, mag-isgot ka o templo sa Biblia, doon ay klaseng templo. Lalo sa 1 Corinto 3:16, ang lawas, mao gani ang templo sa Espiritu Santo. O ang building, tawag sa nagtemplo. Itong building sa Israel, itong dakong templo maghihimo ni Solomon, ang gistong gisuldan ni Kristo, itong sa San Juan 2:17 nga ayaw himo ang balay sa mga tulisan ng balay sa kong amahan. Ito mo siya templo. Pero sa mga writer na gihatagan na sila kalainan, doon ang gibutang diya sa Biblia capital T. Capital T ang Reparados building. Maghiskog kag templo nga reperado sa lawas ni Kristo or lawas sa tao. Small T diya ang ibutang. Muna pagingon nga ining usay kalainan, muna kalainan sa pulong aron na tayo direksyon kung kita mabasa.
O ang sinagoga, mao kini siya ang mga building nga ginagmay-gagmay. Ang murag kapilya. Oh, kapilya, chapel ba? Kung lagyo man kayo Barjan do. Ang kuan templo sa Israel niya. Ablihan na siya matag kuan adlay papahulay. Kunya katong mga doon alagyo, di na mo adto dito. Kundi adto na silahang mga sinagoga mag tapok. Napo sila chairman dito sa matag sinagoga. So kapilya na sa ato diri mura ba og kining nga ato diri sentro ang Our Lady of Light diri sa kuan diri sa Loon nya bukid man kayo to ditong Kampatod natay kapilya dito mo gitawag to sinagog or sinagoga. So mo kana ang kalainan brother Jando. Okay, so kan Jennifer Pagunsan, Brad Edgar, unsa nga version Biblia akong gamiton kanang kompleto? Way lain nga version ang ato ang gamiton kanang nga kompleto nga gikan gyud sa unang ihap nga mao gyud na nga wa makuha ang version sa Catholic version. Kay do na may gitawag og duway kanang kuan kanang King James version. Kining King James version naman sa kahari nga protestante nga si Jaime James. So ayaw mo pagsunod nga na kay ang original nga King James version do kompleto ba ito? Kompleto ba ito? Lamang katingan na gikuhaan na sa ato ang mga igsoon ng mga dili Katoliko. Kay doon ay pipila ka mga isyo diha nga wa nila dawata. Kay para nila ang pito ka libro kitawag nila apokripa. Dili kuno nilamdagan. Muna ilang meaning dili nilamdagan. Dili nilamdagan. Pero ang Simbahang Katoliko natong 1546 sa Council of Trent gideklara gyud nga ipadawat gyud lang na ang mga libro tanan nga mga protestante dapat mo dawat niya na kay kung dawaton nato ang uban nga libro nganong dili man nato dawaton ang uban nga ang nagdeklarar ana nga Word of God wa may lain ang Simbahang Katoliko. Pag ingon ganing inspired by the Holy Spirit, kaysa may nag-ingon na ang atong Simbahang Katoliko. Ang Biblia, Word of God, kaysa may nag-ingon na ang Simbahang Katoliko. Busa, atong dawaton lang na ang mga libro So, version sa Katolikong simbahan, nga dunay kanang imprimatur. Nihil obstat. Kanang nihil obstat meaning walay babag. No? Gitugutan. Mitugot siya. Nga kana i-publish ng mga libro. O doon na kitugutan sa pag-imprinta, kanang gitawag og kanang imprimatur. Tanawa lang ang cover, ang uban diha nga kuan pahina. Naga ni imprimatur kana dili na piki. Kaya ang kasulatan nga walay pirma piki. O dili na aprobado. Daghang kayo karong Biblia karon nga palusot. Nga daghang ipanglubag, ipangutro labi na sa mga simbahan nga nagig-away sa Simbahang Katoliko nga buot gyud nilang lubagon ang mga pulong sa Ginoo nga dili na mao. So mao kana aron natay direksyon sa paggamit sa Biblia kanang Catholic version may atong gamiton. Unya naman tay mayong balita Biblia nga gipahaom sa ato ang pinulungan para masabtang gyud ang ebanghelyo kanay atong gamiton ang Cebuano. Kita mo gamit usa ng Latin kay di man ta kasabot ang Latin. O mabasa mo, naranan niyo, kasabot mo. Pero para sa itong pagwali sa atong katilingban nga mga Bisaya, Cebuano. Okay, Brad Jando? Okay. According pa sa KingJamesBibleOnline.com, ang kanang apocrypha means the hidden scriptures. Ang protestante rin nagsultian ng dili nilamdagan. Ilang ang pulutungan dili nilamdagan kay against mo sila. Mayon Domingo Brad, asko unsaong pagpasabot nga naagyod sa lang panulundon. Unsaong pagpasabot kuno naagi sila panulundon. Kining sa lang panulundon God, kuan siya kanang napanunod. Meaning gikan ni sa una natong ginikanan.
Naamo ko na sa Roma 12, 5:12. Nakasulod ang sala pinagis sa katao. Ug ang sala nagdalagang matayon busa mga matay ang tanang tao. So kining doon lagi sala nga panunundon atong napanunod din sala. Bisan og diha para sa taguangkan, nakapanunod na ta. O kana gisulti ni Propeta David sa Salmo 51:5 Brajando. Dautan ako sukad ako gipanamkon o makasala sukad ako gipahimugso. Lima ka dautan na siya. Sukad siya gipanamkon. So usa man ning sala. Dili man iyang kaugalingong sa kay wa pa man siya mahimugso. Wa pa day gitawag og actual sin kon personal. So doon lagi hinungdan ani nga nitapok ning niya sa kalag sa bata nga dili iya. So gitawag siya original sin kun dili kon sala nga atong napanunod sa atong mga katigwangan. Ug ato ka na mabasa po diha sa panultihon og ning Pagbangutan do City. So usahan pag-prove mo na siya usama ni mo pag-prove nga wa. Imo na pribahon nga wa nga di man na sala nga personal. Napanunod bagay sa atong unang gidikanan mo bitaw mamatay ang tanang tao. O nga matay ang mga tao. Pero si Santa Maria o si San Jose mao ray gipagawas ni ana. Kasi si Santa Maria o si Ginoong Hesukristo mao ray gipagawas anang salang panulundon nga wa di sila hitapti sulod pas taguangkan sa inahan. Balaan na o gipili ng daan si Santa Maria aron mahimong inahan sa atong manlulubos nga mao si Hesukristo. So si Santa Maria wa matapti og salang panulundon og wala pod makahimo og personal nga sala. Mao kana ang tubag sa nindot nga pangutana, Brother John. Unya kaya ang ilahang kasagara sama sa Elisir ni Elsianos dating daan, ingon sila nga nabuang bulan ning Katoliko. Sa kadagang ang ipamana ngano mang yung sala may ipamana. Usa may kay ngon mana. Sa kadagang nga angay nimong ipamana sa imong mga anak sala pag yun. Unsa ipamana? Kanang ko ba marami tog sa daghan nimong ipanunod sa imong anak. Naay kabtangan, naay talent, nga pwede mong ipanunod sa imong anak, nganong sala man yun? Sala yun kay nakasulat naman na sa Biblia. Kaya maingon tayo isip mga anak sa Dios. Makita lang bunyagan ta, ang salang panulundon mapapas na pinagi sa bunyag o pinagi na madawat na to ang panulundon nga kabtangan nga to as langit. Sa to pa human sa kitang tanan sa panahon pa ni Adan ug Eva, puno sa grasya sila. Puno sila nakapanulod sa kabtangan sa Dios. Unya nahawa man nawa man ni ang ilahang pagkakonektado sa Ginoo tungod sa sala. So kinahanglan balikon kini pagdugtong pinagi sa bunyag. So pag bunyagan na sa katao, mahimo na siyang anak sa Dios. Nibalik na ang iyang pagkaanak sa Dios o mahimo na siyang manununod sa kabtangan sa Dios dito sa langit. Mao kana nganong sala man yon, sa man nga ang sala may hinungdan nga na himulag ta. So kuno sa ning buntugon sa ning sala. Gining mao man ni problema ang sala. Mo ni ato sa ning hugason ning sala. Salaon sa nato ni kanang may salaon or mawa ang sala. So human yan na mahibalik ang grasya o ang grasya nga mao'y hinungdan nga kita nahimong manunulod sa gingharian sa Dios, nawa ang maong kuan magbahandi sa gingharian sa langit tungod aning disgrasya. So ibalik ang grasya o kining niyang maong grasya mabalik diha sa bunyag. So, ilabo na ipa-follow up ng 18:20 sa Ezekiel nga, ang tao nga makasala mamatay. Ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Nga ang iyang ipangayo is ebidensya nga dunay salang panulundong. Sa man pa explain mo kani karong 18:20 sa Ezekiel nga ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan.
Ang buot ipasabot ka na, dili na siya sala nga panulundon kanang Ezekiel 18:20. Dili na sala nga panulundon. Kundi sala na nga personal ang ipasabot diha sa Ezekiel 18:20. Ang buot ipasabot kung ang amahan nakapatay, dili mahimo nga prisuhon ang anak. So dili di sa laban London. Di na siya salang panulundon kundi personal nga sala na siya. Kung makapatay ang amahan, inhustisya kung ang anak mo'y bilanggoon. Kung makasala ang anak, makapatay ang anak, ay kung inag ang mahal mo'y bilanggoon. Inana mo na ikipasabot diya sa Ezekiel 18:20 nga dili pwede nga silutan ng anak tungod sa sala sa amahan. So mo kana Brajando ang tubagon niya -5 sa -7 sa ako ang relo. Sa ato ang pasalamatan tag usab ning ato ang naghatag kinabuhi natong programa. Kay unsa bay kamaturan sa kahinggo sa indaog sa duwa pakya no. Kay sponsor di ba tiyaro o si Desai sa dial sa inyong mga radyo kay unsa bay kamaturan ang SB Pukanan Design and Build Services mao kini ato ang sponsor nga kanunay gyud nga naghatag kanato. Og labi na ang Aurelia Clinic ang ipanag-iya ni Mr. and Mrs. Dr. Raul Aurelia and family. So, kayo, salamat kayo sa inyong pag-ayuda niya ito ang tulumanon. Daghang kayo makatuna ng itong mga igsuon niya itong programa. Kaya nyo ang mga pangutana, ato maginang tubagon. Kung doon ay dili matubag, ato ang manang i-preserve. Ato matagan o panahon nga matubag ng naang. Na may mga dili manggod sa tanang panahon na ato ang mahatagan katinawan, pero matinaw na kung atong i-preserve ng pangutana. Pagkitaan na itong panahon na kamay lang adlaw. Muna nga, ang itong mga igsuon na to, nga namati karon, salamat po kayo. Kung na ba yung punta na, Brad, no? Ay, dagaganan niya akong ipantapok niya. Brad, ask ko, ngano adunay itong nga Kristo? Di ba, Hudiyo si Kristo o dili negro? Unsay basihan nila ni ini? Biblical ba kini? Palihog patinaw. So, ang kultura, ang Hudiyo, mga puti, ginasya. Mga kasama mga puti. Kasama mga itong to, mga disyerto to sa North Africa. Mga ito, mga ginadto, Brad, no? Pero kanang usaman mga larawan na or ang iyahan ko larawan ang pasabot diha. Basin. Mga larawan. Ano doon na may itong nga Kristo ito larawan. So larawan kanang mga itomon nga Kristo nga naa sa inyong simbahan siguro napuno na ng abong no. Na kuha na angay na trapuhan. Angay na trapuhan. Unya og itong gyud bisag lang trapo kana pinturahin na lang na puti. Una ang ako bitoy Ginoo no. Oy usa mo oy mamam ka tanong-tanong ka sa nga ko ang larawan niya giabugan na pagpalit pag pintura oy tarong ora ayun na ba utana lang na itom na sosiha lang usa na kaya ito man na abog ba basta gibutang na si buhang ibabaw sa buwan ay ito man so manala na no larawan ang mga paito mga paputi o mga papuwa pinta ra gyud man. So, ay napabutan na yung mga galiw, ngano na, pinta lang hinungdan. Okay. Okay, Brad, ask ko aning Efeso 2, 20-21 nga si Kristo mo ang bato. Unya sa Mateo 16:18 si Pedro mo ay bato. May tinutan nila nga bato, palihog patinaw, Brad. Pulos maguna bato, si Kristo bato. Si Pedro gihimo usab niyang bato. Kasi may ningon, ikaw Pedro, meaning bato. Pag-iwan, ikaw bato. Oh, dinali ko, question pa pala nimo nga si Kristo man ingon nga ikaw Pedro, ikaw bato. So, kiklaro naman na diha sa Juan, diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 42. Nga si Pedro, usa ka bato. At mabasahon na dyan sa Makadiyo, no? Diha sa San Juan 1, 42. Pareho pa sabi dito? 1:42. Yung din unya gidala niya si Simon nga to kang Hesus. Mitutok si Hesus kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka Cephas nga sa ato pa Pedro. Yan sa iyang English niya. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said,
Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. So, Panginoon nga nagsipas nga sa ato pa bato or Pedro. Oh. So si Simon gitawag og bato or Pedro. So wala duha si Kristo og si Pedro o si Simon gitawag og bato. Okay? ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.